Bilang patunay ng mga deboto na natutupad ang mga idinadalangin nila sa ina ng laging saklolo sa Baclaran Church, meron sila ritong mga liham na binabasa tuwing araw ng nobena. Dear Mama Mary, year 1985 po, noong unang sulat ko sa inyo upang humingi ng tulong at 3 kahilingan sa inyo. Marami pong salamat, Mama Mary. Yung kuya ko nakomatos, 4 na araw. Sa kanya lang ako nagdasal. Nabuhay ang kuya ko. Nung nawalan ako ng trabaho, nag-wish ako kay Inay Maria, natupad. Kumuha ng board exam ang aking anak. Awa naman po ng Diyos, sa gabay po ni Inay Maria, nakapasa po siya. At take 1 lang po. At isa sa mga nagsulat dito, si Julius. Siya raw ang buhay na saksi na mapaghimala ang Our Mother of Perpetual Health. Dahil mula sa pagiging janitor noon ng Baclaran Church mismo, tila himalang isa na siya ngayong matagumpay na CEO o Chief Executive Officer ng isang kumpanya. Malaking pasasalamat talaga sa Diyos at kay Inay Maria na napapanatili na maayos at maganda yung buhay namin. Ang dating tagalinis ng simbahan noon, heto na ngayon, milyonaryo. Sa kanyang kwento, manood, ma-inspire at manalangin. Laki sa hirap si Julius. Tinutulungan ko yung nanay at tatay ko manguha ng kahoy. Ginagawa naman nila yung uling. Pangarap ko rin magpari noon. Buong pagkabata ko, sa simbahan na ako halos lumaki. Para may pambaon sa eskwela, sumideline tagagawa ng project ng kanyang mga kaklase. Binibigyan nila ako kahit mga 2 piso, 5 piso, makakain ka na ng tanghalian. Ang tanging inasahan lang kasi noon ni Julius na mag-aahon sa kanila ang kanyang pangarap. Makapagtapos ng pag-aaral, matulungan yung kapatid ko, mapag-aral din sila. Mula Pangasinan, lumuwas ng Maynila si Julius. Umasang magkakatrabaho para pag-aralin ang sarili sa kolehiyo at ang kanyang naging takbuhan ang Baclaran Church. Mas ginusto namin na tumambay ron, kausapin si Mama Mary lagi na bigyan kami ng tulong. Hanggang nakilala niya rito ang dating kura paroko ng simbahan, si Father Tom Hagins. Meron silang tinatawag na mga student worker. Okay lang ba sa'yo, magja-janitor ka? Sabi ko, opo, para makapag-aral ako. In charge po ako sa lahat ng beranda, tsaka yung patio sa may harapan. Napakalaki kung tutusin, pero pilit ko siyang kinakaya kasi kailangan ko nga ng trabaho. Kailangan namin pumasok ng mga alas 3 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mahirap kasi Thursday, lahat ng kandila, nakadikit lahat sa sahig. Kailangan mo yung kuskusin. Ang kasakasama niya noon, si Adan, natuloy pa rin ang serbisyo bilang janitor sa simbahan. Para kami mga magkakapatid, pagka nagkakandila na siya, naroon din ako. May pangarap naman talaga siya sa buhay. Ang sweldo nila, 3,000 piso kada buwan. Natuwa ko kasi regular na siya nakita. Bibigay ko sa nanay ko yung mahigit kalahati. Makalipas ang 2 taon, kinuha ng simbahan si Julius bilang scholar. Naluha ako noon kasi sabi ko, eto yung gusto ko, ito yung pinapangarap ko. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagiging working student. Hindi ako nahihiya na nagtatrabaho ako as janitor. Proud pa nga ako eh. Andun yung hirap na pagsabayin, uuwi ka mga alas 11 na ng gabi, tapos gigising ka kinabukasan ng alas 6 ng umaga para pumasok naman dun sa trabaho. Maaring yung pagod, naramdaman ko sa katawan, pero sa puso't isipan ko, hindi. Pagsakay mo ng jeep, minsan doon ka na nakakatulog. Pagdating mo sa school, pagod ka. Makalipas ang 5 taon, sa wakas, nakapagtapos siya sa kursong BS Customs and Administration. Ang dating janitor, sunod na naging clerk sa isang logistics company. Kalaunan, bumuo siya ng sarili niyang pamilya. Napaka-positibo niya rin din sa buhay. Kahit madami siyang problema, hindi mo siya makikitaan ng pinanghihinaan. Hindi nagtagal, na-promote siyang vice president ng pinapasukang kumpanya. Pero hindi pa rin siya nakampante. Mas maganda kung sarili ko yung negosyo. Sabi ko, sige, susuportahan kita. Yung salas ng inuupahan naming apartment, i-convert namin siya into office. Sa puntong yon, naisipan na raw nilang mag-asawa na magsangla ng alahas para maipambili ng laptop at 2 mesa para sa sarili na nilang logistics company. Noon, 2 mesa lang, 1 laptop. No? Ngayon, mahigit 10 yung mesa, mahigit 10 yung laptop. Hanggang ang kanilang itinayong negosyo, himalang unti-unting lumaki at umasenso. Ang dating janitor naging isa ng successful CEO. Nakapagpundar silang mag-asawa ng 2 bahay, condo unit at 2 farm. Ang
nooy nakakaidlip sa jeep dahil sa sobrang pagod na kabili ng mga mamahaling sasakyan. Hindi namin din ma-imagine na magiging buhay namin ito. After nung ilang hirap, yung blessing ibinigay. Bilang pasasalamat, plano ngayon ni Julius na magtayo ng scholarship program para sa mga katulad niya dati na salat pero deserving na mga estudyante. Kami naman galing din doon sa buhay na kami yung tinutulungan. So gusto rin namin na tumulong din sa iba. At kung may isang lugar na pirmi raw niyang binabalik-balikan, walang iba kundi ang simbahang tumupad sa kanyang mga pangarap, ang simbahan ng Baclaran. Mula doon sa side na yon, hanggang doon sa kabila, kailangan malinis. Kinukuskus siya ng sabon. Ito yung kandilaan na ngayon. Noon, nasa loob to ng simbahan. May cup dito noon. Pag nililinis namin siya doon, gumagamit kami ng bread knife na nilagyan namin ng goma sa dulo para di masakit sa kamay. Unti-unti namin siyang tinutuklap. Pag napapadaan ako rito, naalala ko yung noon na ako yung mismong naglilinis dito. Sa simbahan, nagkita sila ng dati niya ritong kasama, si Adan. Yeah. Uy, kumusta ka? Pero yun mo, no? Kailan kita na-tsempuhan dito. Si Kuya Dan, halos siya yung nagturo sa akin kung paano yung technique ng paglilinis. Ano ba plano mo? Pag nag-retire ka, next year na pala yun. Anong buwan yun? April 1. Titingnan ko lahat na magagawa ko kung paano ako makakasuporta pa rin sa'yo. Ano man yung narating mo ngayon, yun ay tagumpay mo. Pero tagumpay ko rin yun kasi naging masaya ako, at least merong nagtagumpay sa atin. Si Julius gumawa ng liham kung paanong hindi naging maramot sa kanya ang ina ng laging saklolo. Maraming salamat, mahal na ina, na sa aking kamusmusan ay nakapaglingkod na ako sa iyong mahal na dambana sa Baclaran. Salamat, Inay Maria, na lagi kayong nandyan para sa akin. Naniniwala ako na pag binigyan ka ng hirap, merong kapalit na blessing, magdasal. Laging humingi ng gabay at pagpapala ng Diyos. Pag may blessing, magbigay sa iba. Yung mga pinagdaanan, yung mga hirap, gawin din siyang inspirasyon. Kasi kung hindi dahil sa mga sakit at hirap, hindi ka naman din magsusumika para makarating sa kinalalagyan ngayon. Tunay ngang nasa Diyos ang awa, pero nasa ating mga tao ang gawa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.